So once again, happy Sabbath. Happy, holy, healthy, wealthy Sabbath sa ating lahat. So, truly na ang Sabbath ay byproduct lang po na naranasan talaga natin ang restoration. Kasi ang rest or restoration ay bunga po siya na meron talaga tayong kapahingahan. Kaya dito nagsisimula yung rest. Kapag may rest po tayo mga kapatid, ay ang resulta po talaga niyan sa atin ay magkakaroon tayo ng restoration. So kung wala tayong rest, mahirap talaga na may restoration na mangyayari sa ating buhay, especially sa ating pag-i-strive na magkaroon talaga ng restoration. So, before tayo magsimula, ay hilingin ko ang lahat sa panalangin. Tayo po muna ay manghingi ng gabay ng Panginoon. Let's pray. Father in heaven, what a wonderful privilege that you have given to each one of us for us to again more be reminded of your creation, of your great love to each one of us. Thank you for this fellowship. May you continue to create in us a clean heart and a right spirit. And it says in John that we can only be pure, we can only be cleansed through your word. That's why help us to claim your word by faith this blessed Sabbath day, that we may be purged and we may be clean by your word. Thank you so much for everything. Please hide me in your presence. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang atin pong tatalakayin sa umagang ito ay patungkol po sa restoration. Ano po bang Tagalog ng restoration? Anong Tagalog ng restoration? Pagpanumbalik, no? Pagpanumbalik, mga kapatid. So, atin pong pag-aaralan, mga kapatid, kung paano nga ba talaga tayo marirestore, no? Paano nga ba talaga tayo magre-restore? At saan nga ba talaga magsisimula ang restoration sa ating buhay? Now, ang principle ng kaharian ng Panginoon ay nasa kanyang kautusan lang. Wala nang iba. Kaya si Satanas naalis sa langit dahil humiwalay siya sa prinsipyo ng langit na makikita lang natin sa kanyang kautusan. At ang kanyang kautusan ay ito yung prinsipyo ng kanyang ugali o ito yung transcript ng kanyang ugali. Ito yung paghuhulad ng kanyang ugali. Okay? Now, bakit nga ba talaga mahirap ang restoration na gawin? Bakit nga ba talaga napakamahirap na magkaroon po ang buhay natin ng pagpanumbalik sa original talaga na anyo or original na pagkatao natin? Kasi ang restoration na naintindihan po ng mga Jew before ay nagsimula sila una sa panlabas. Nagsimula sila una sa outward. Kaya nga, ang sabi dito, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works. It means they thought that what they are doing is a kind of restoration. They thought that by doing many wonderful works, they have done their part of being restored. Pero, mga kapatid, ang goal natin, ang commission na binigay ng Panginoon sa atin ay i-preach ang kaniyang gospel. Okay. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Bakit hindi nagkakaroon ng witness, mga kapatid?
Kasi we thought nga na pag na-restore na yung isang bagay, ay humihinto na din tayo kaagad. Okay na to, na-restore na to. Yun lang ba, hanggang doon lang ba talaga yung restoration pag na-restore na yung isang bagay? So, ang i-preach natin yung kingdom ng Panginoon. Now, the reason nga bakit mahirap sa atin gawin ang restoration, ay question pala, baka hindi mahirap para sa atin. Mahirap bang gawin ang restoration? Mahirap ba talaga ibalik yung mga na-damage na? Kahit nga yung mga relationship, di ba, napakamahirap. Lalo na kung nakakaranas ka ng mga masasakit talaga na experience. Talagang napakamahirap. Pero tingnan natin ngayon mga kapatid, paano nga ba magiging magaan sa atin ang part ng restoration? Now, ang problem mga kapatid, bakit nagkakaroon ng kaguluhan ngayon kahit marami ngayong mga present truth believers, kahit marami ngayong nag-aangkin ng salita ng Panginoon, kahit ang pinipreach natin or ang pinipreach ng karamihan ay patungkol pa rin sa kaharian ng Panginoon, ay patungkol pa rin sa mga katotohanan. Pero bakit mga kapatid? Dahil sa maling hakbang ng pag-restore. Maling hakbang. He who is guilty of wrong is the first to suspect wrong. Ang problema mga kapatid ay ang reformation or restoration ngayon na nangyari po sa atin, na nag-i-experience natin, ay para bagang standard siya na kaya nga minsan hindi na nagiging attractive yung reformation sa church natin kasi parang nakita nila na naririnig nila palagi na kung hindi ka mag-vegetarian, hindi ka maliligtas. Kung hindi ka magganito, hindi ka maliligtas. Mga kapatid, kinakailangan natin tong makita ngayon, ang anggulo na ito. By condemning another, he is trying to conceal or excuse the evil of his own heart. Hindi ka pa nagbago, ako nagbago na. Ikaw, marami ka pang kulang, ako wala na. Ikaw, ano pa, ako hindi na. No. Ang hakbang pala na nangyari sa ating buhay ay humakbang tayo ng alin? Hindi natin nasunod o hindi natin nakita yung unang hakbang na gagawin muna natin before susunod ang lahat at ang iba pang mga gagawing restoration sa ating buhay. Now, ang ginagawa, dahil mali yung hakbang na nakikita at ginagawa natin patungkol sa restoration, ay maglilid po siya ng alin? Maglilid siya ng compulsion, maglilid siya ng force. Bakit? Kasi pinipilit mo isang bagay na ma-restore ka agad na hindi mo pa nakita kung ano yung unang hakbang na gagawin mo. Dapat makita muna natin yung unang hakbang. What is the first step of restoration, mga kapatid? Tapos, ma-stress na tayo, bakit hindi pa rin nare-restore? Marami nang ginagawa akong mga bagay, bakit hindi pa rin nababago yung mga ini-expect ko? Bakit hindi pa rin hindi ko pa rin nakikita yung pagbabago? So, naglilid na sa atin na hindi na tayo restful, kundi restless na tayo. Hindi na tayo nakaka-experience ng kapahingahan. So, in connection po ito sa Sabat, mga kapatid, ang ating pag-aaralan ngayon. When men indulge this accusing spirit, they are not satisfied with pointing out what they supposed to be a defect in their brother. Anong ginagawa natin, mga kapatid? Dapat may makita talaga akong mali sa kasamahan ko. Dapat may makita talaga akong hindi mabuti. Dapat may makita talaga akong negative. If milder means fail of making him to do what they think ought to be done, they will resort to compulsion. Kung hindi natin nakikita na ngayon, yung mali ng iba, talagang pipilitin natin na magkamali. Just as far as lies in their power, they will force men to comply with their ideas of what is right. Kung gusto pala natin tayo magbago or ang ibang tao magbago, kinakailangan na makita natin kung saan tayo papasok ngayon sa mga tao. Kasi ito yung goal natin as
volunteer missionaries. Kinakailangan makita natin talaga yung unang hakbang na gagawin natin na matulungan natin yung iba na ma-restore sila sa kanilang pagkasira galing sa kasalanan. Okay? Now, ito ang spirit pala pa rin na meron ako. Dahil, pinoforce ko ang isang bagay na magkaroon na ng restoration na kaagad makikita ko yung resulta. At ang nangyayari ngayon na instead na marirestore sana yung isang bagay or marirestore sana yung mga kinakailangan i-restore, mas lalo na ngayong na pahamak, Kuya JR. Mas lalo na ngayong mas napalala yung sitwasyon. Mas lalo na ngayong mas na-lead pa natin sa destruction ang isang tao. That's why, ang pinaka-essence po ng Bible at ng Gospel, mga kapatid, is restoration. It means, kung ang Gospel na yan ay hindi talaga siya naghahatid ng restoration, magtaka na tayo. Baka may problema talaga yung Gospel na yan. Bakit hindi nagkakaroon ng restoration? Kasi through Gospel will lead us to restoration. No? Ito yung pinaka-importance ng Gospel, mga kapatid. Maglilid talaga siya ng restoration. Okay? So, saan nga ba talaga magsisimula ang restoration? The restoration and uplifting of humanity begins where? In the home. So, nagsisimula pala ang restoration, hindi pala sa panlabas. Nagsisimula pala ang restoration sa panloob. Not only in literal home, ano nga ba ang ibig sabihin dito ng home? Now, sino nga ba ang magre-restore sa atin, mga kapatid? Walang iba na tutulong sa atin na magre-restore at magbibigay sa atin ng pag-asa na marirestore ang mga bagay na nasira kung tayo ay titingin sa kang Kristo. Through Christ, restoration as well as reconciliation is provided for men. Praise the Lord. Dahil pinrovide ng Panginoon. At ang ating part nito, mga kapatid, ay cooperation. And when the will of man cooperates with the will of God, it becomes powerful. Napakakapangyarihan ng mga kapatid. Now, ito ba ay gawain talaga? Or makakamtan ba natin ang pagpanumbalik? Makakamtan ba natin to sa pamamagitan ng paggawa? Or ito ay makakamtan natin sa pamamagitan ng pananampalataya? Tingnan natin ngayon, mga kapatid. Saan nga ba talaga tayo magsisimula ngayon? Sa works natin or sa ating faith? Now, faith came from His Word. So then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So makakamtan natin yung restoration, mga kapatid, kung tayo ay natutunan na nating makinig ng Kanyang salita. Mahirap, mga kapatid, na gagawa tayo ng mga hakbang na ma-reconcile ang mga bagay-bagay kung wala tayong sandata. Kung wala tayong foundation sa Kaniyang mga salita. Lalo na, saan nga ba talaga, mga kapatid? Sabi dito, God will order us by faith. Kasi ang Panginoon natin, mga kapatid, ay a God of order. No? Hindi siya magaspang, kundi talagang order siya na gumawa ng mga bagay. And of course, if we believe in Christ, ang gagawin din nating hakbang na marirestore yung mga bagay ay kinakailangan din order. No? For God is not the author of confusion. Bakit may confusion, mga kapatid, sa restoration? Ilang taon ko nang ni-reach out yung family ko. Ilang taon ko nang ni-reach out yung mga kapitbahay ko. Ilang taon ko nang ni-reach out yung mga kasama ko sa church. Ilang taon ko nang ni-reach out yung kaaway ko. Pero bakit wala pa rin ako nakikitang pagbabago? No? Na, mga kapatid, ito yung pagbagsak talaga ng tao nung dumating yung kasalanan. Yung mental natin,
yung spiritual natin, yung physical natin, yung social natin, talagang bumagsak siya nung dumating yung kasalanan. No? Now, purihin ang Panginoon, mga kapatid, dahil sa Kaniyang ginawa sa ating buhay. Purihin natin ang Panginoon dahil nandyan si Jesus Christ para magkaroon po tayo ng pag-asa na posible pala talagang magkakaroon ng restoration ang buhay ko. Posible pala talagang magkakaroon ng restoration ang pamilya ko. Posible pala talagang magkakaroon ng restoration ang church. Posible pala talagang magkakaroon ng restoration ang society. Kung makita natin ang unang hakbang na gagawin natin. Now, mga kapatid, saan ba dito ang una nating hakbang para magkaroon talaga ng order na talagang marirestore ang mga bagay? Ha? Saan kaya dito, mga kapatid? Sa physical, social, spiritual, mental. Ano yung unang hakbang na dapat muna nating gawin? Para talaga yung restoration na maging ma-experience natin ay magbibigay talaga siya ng kasiyahan. Magbibigay talaga siya ng satisfaction sa ating buhay. Saan kaya, mga kapatid? Spiritual? Ano ngayon? Saan magsisimula, mga kapatid? Restoration and uplifting of humanity begins in the home. Ano yung ibig sabihin ng home? Mga kapatid, magsisimula ang restoration sa ating mental muna. Hindi magsisimula ang restoration sa physical, spiritual, social. Ano ba ibig sabihin nitong mental? Tatalakayin natin, mga kapatid. Kasi nagsimula tayo sa ibang hakbang na ginawa natin, kaya ngayon, instead na marirestore na sana yung isang bagay, mas lalo ngayong na palala. Mas lalo ngayong nasira yung mga bagay-bagay na gusto nating i-restore. Most especially sa ating buhay. Mauna pala talaga yung mind, yung mental. Now, what home represents again? The well-being of society and the success of the church Okay. Kalang ha. Tingnan natin, mga kapatid, ha. So magsisimula pala talaga siya sa mind. Sa ating mental. Kasi ang society daw, ang kaayusan or ang kagalingan ng ating society, ang success daw ng church natin, ang prosperity daw ng nation natin, nagadepende lamang daw sa home influence. Ibig sabihin, mga kapatid, when you say home, it talks in our mind, in our mental, in our heart. Because heart and mind is, in the Bible, are really connected each other, are the same. Mind must first be restored. Mga kapatid, that's why sabi diyan, keep thy heart with all diligence. Sa lahat ng lakas mo, talagang ingatan mo yung puso mo. For out of it are the issues of life. Diyan kasi talaga nagsisimula ang lahat ng issue sa buhay mo. Sa buhay ko, sa buhay natin. Nasa puso talaga. For as he thinketh in his heart, so is he, eat and drink saith he to thee, but his heart is not with thee. For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. The mouth speaketh. Proverbs 4:23. Proverbs yan po na. For as he thinketh in his heart, so is he. Ibig sabihin, mga kapatid, nagsisimula talaga lahat ng bagay, nagsisimula ang restoration sa ating
pag-iisip. Nagsisimula ang lahat ng bagay sa ating pag-iisip. Sa mental natin. Okay. Mind must be first be restored. Hindi yung pagkain natin yung una ma-restored. Hindi yung spiritual natin yung unang ma-restored. Hindi yung social natin yung unang ma-restored, mga kapatid. Kinakailangan una ma-restore yung mind. Ano dapat ang meron sa mind ko ngayon? Kasi una pala dapat itong ma-restored sa buhay ko. Yung mind ko. Kaya nga, since 1844, ito yung gustong ma-experience ng Panginoon sa atin yung nasa most holy place. Kasi nagpo-point out yan sa ating mental. At, nung time na namatay si Jesus, ay nakita natin na nabukas or nabuksan yung veil, which is, yan yung pamamaraan ng Panginoon, yun yung purpose ng Panginoon para makita na talaga natin clearly sa ating pag-iisip kung ano talaga yung kalooban niya sa ating buhay. Para makita talaga natin siya ng lubusan. Kaya nga mga kapatid, sabi dito, there must be a deep, malalim talaga dapat, faithful searching of heart. Ano ibig sabihin mga kapatid? Paano nga ba natin isi-search yung heart natin? Paano nga ba tayo nagsi-search ng heart? Nandito yung solusyon mga kapatid. Paano natin i-search yung heart? Tingnan natin yung cross. Kasi kung sini-search lang natin yung heart without the cross, I tell you the truth, maglilid lang pa rin siya sa atin ng condemnation. Kasi wala talaga tayong makitang mabuti sa ating buhay eh. So, ibig sabihin, deep searching of heart, meaning deep searching of the cross. Kasi kung wala po tayong malalim na pag-unawa patungkol sa cross ng Panginoon, talagang lahat ng ating ibang restoration na hakbang ay talagang madidiscourage tayo. Bakit? On the way sa ating journey, marami talaga tayong makikitang kamalian. Marami tayong makikitang mga failures. Pero kung mind natin ay hindi na sentro sa Panginoon, mga kapatid, I tell you the truth, yung ibang restoration na gagawin nating hakbang ay magiging magiging mabigat pa rin sa atin. Magiging burden sa atin. That's why, ang kinakailangan una masettled natin, ito yung sealing ng Panginoon, mga kapatid. Saan banda? But as settling, ang seal ng Panginoon, hindi daw yung any seal or mark. But ano yung seal ng Panginoon, mga kapatid? Settling into the truth. Both intellect, saan magsisimula, mga kapatid? Sa mind, hindi pala sa spiritual. Ibig sabihin, mga kapatid, tingnan natin ha. Ano ibig sabihin, Brother Jervin? Ibig sabihin, hindi pala yung spiritual ko yung unahin ko? Ano ibig sabihin? It is the motive with which they work, not the amount they do, that makes their offering valuable in the sight of heaven. Hindi pala yung ginagawa natin, mga kapatid, kundi kung ano yung motibo natin sa paggawa natin yan. Kasi kung hindi founded yung motive natin, ang motive lang natin ay selfish desire lang din, mag-vegetarian ako para hindi ako magkasakit. What if nagkasakit ka ngayon, Kuya Sam? Ma-discourage ka na ngayon mag-vegetarian. Mag-vegetarian ako para tataas yung buhay ko. Bakit gusto mo pang tumaas yung buhay mo? Kasi marami ka pa palang gustong gawin sa mundong ito. So, yung motive pala yung pinaka-foundation. Ano bang motive ko talaga? Ano ba talaga yung motive ko bakit ako nagsasabat? Ano ba talaga yung motive ko bakit ako nagmi-missionary? Social aspect. Ano ba talaga ang motive ko bakit gusto kong lumapit sa Panginoon? Alam niyo mga kapatid, marami ngayon mga kapatid ang nagkakasakit na pinagmulan talaga yung pag-iisip. The work of the Christian physician as medical missionary work, kinakailangan natin unang makita yung paano natin pagalingin yung utak. Does not end with healing and maladies of the body. His efforts should be extended to the diseases of the mind, to the saving of the soul. It may not be his duty unless asked to present any theoretic
theoretical points of truth, but he may point his patience to Christ. Lalo na ang pinaka-foundation, palagi na natin itong nababasa. Pinaka-foundation ng sakit ngayon, nagsimula talaga sa mind. 90% mga kapatid. Alam nyo kung bakit? Nandyan lang yung solusyon, no? Dahil sa remorse of sin. Kasi iniisip pa rin natin, napatawad na kaya ng Panginoon yung kasalanan ko? Katanggap-tanggap pa kaya ako sa Panginoon? Nasa Panginoon pa ba ako? Or mahal pa ba ako ng Panginoon? Remorse for sin sometimes undermines the constitution and unbalances the mind. There are erroneous doctrines, lalo na po sa mali nating pag-iintindi patungkol sa ugali ng Panginoon. Erroneous doctrines, lalo na ito, talagang paparusahan ka ng Panginoon as that of an eternally burning hell and endless torment of the wicked. Lalo na mga kapatid, alam nyo ba mga kapatid, na tuwang-tuwa si Satanas na makatanggap tayo ng katotohanan? Alam nyo ba yan, na tuwang-tuwa siya? Tuwang-tuwa siya na makatanggap pa rin tayo ng katotohanan, pero hindi nagasentro sa Panginoon. Hindi nagasentro sa cross. Ito yung pinagmumulan talaga ng sakit ngayon. Kasi marami talaga ngayon mga kapatid, lalo na sa experience namin na ito, nung doon pa sa Lilos, si nanay, anong pangalan ni nanay nga, mang? Alam niyo mga kapatid, as we experience this nanay, talagang nakita namin yung sakit niya, nagmula talaga sa kanyang pag-iisip. Alam niyo, since sa pagkabata niya, hindi talaga siya tinuruan ng magulang niya kung sino yung Panginoon. Tinuruan lang sila, dapat magtrabaho, dapat ganito. At alam niyo, nung dumating siya doon sa Lilos, sabi niya, bakit kinailangan manalangin? Sino yung Panginoon na binabanggit nyo? Meron pala yan. At alam niyo, marami siyang doubt sa kanya. Ilang beses namin siyang tinuruan manalangin. Nay, mag-try ka, Nay. Mag-learn ka manalangin. Mag-learn ka makiusap sa Panginoon. Makipag-usap sa Panginoon. Mag-learn ka, kilalanin mo yung Panginoon. Sino ba yan? Hindi naman kami pinakilala ng parents namin yan. Pero alam niyo mga kapatid, by God's grace, nung pinakilala lang namin sa Kanya yung Panginoon, talagang, nung pumunta siya dyan, napakarami ng bukol-bukol niya na dito, sa likod. Tapos, talagang mahina na talaga si nanay. Alam niyo mga kapatid, nung pinakilala namin sa Kanya yung Panginoon, kung sino yung Panginoon sa buhay niya, sa buong buhay niya, bakit nabubuhay pa rin siya nung time na yon? Alam niyo, napakalaking tulong talaga sa kanya. Bakit? Yung mga bukol sa kanyang likod, talagang nawala siya. Nung siya na talaga nag-utter, Nay, mag-try ka, ikaw manalangin, Nay. Nahiya pa siya. Parang may doubt pa siya ba? Una, talagang, talagang marami siyang mali. Talagang inaano niya. Tapos ang panalangin niya, nung first time pa niyang mag-pray, Panginoon, ipakita ko nimo karon dayon sa akong atubang. Mangana yung prayer ba? Ipakita mo ako sa iyong harapan ngayon, kung totoo ka talaga, ganito, ganyan talang. Gusto niya yung instant na makita niya yung Panginoon ba? Parang ganun yung prayer niya. Tapos tinuruan, ito ganito, Nay, kausapin mo ang Panginoon kagaya ng kaibigan. Hindi ibig sabihin na, kasi dahil sa kasalanan, hindi na natin siya makita ng personalan, pero totoo siyang buhay, Nay. Tapos ganun. Mga nakailang beses na, alam niyo mga kapatid, nung time na nakita na talaga namin, sincere na yung prayer niya, napaiyak na talaga siya. Panginoon, totoo ka pala talaga sa buhay ko, kaya ako buhay pa ngayon dahil meron ka pala talaga sa buhay ko na hindi ko nakita ng ilang taon sa buhay ko. Alam niyo, nung time na yon, talagang immediately lumipas ang ilang oras. Nung araw na yun talaga, yung mga bukol sa kanyang likod, yung mga talagang na-amaze ka bigla, nawala, Nay. Nawala talaga bigla, mga kapatid, unti-unti. Nung araw lang yun, talagang na-amaze kami ba? Talagang miracle para sa amin yun. At alam niyo mga kapatid, nung kinagabihan ang nangyari sa kanya, tumawag ulit yung mga kamag-anak niya doon kasi may business ito siya, may sari-sari store. Tapos Nay, yung Nay dito, nagsasabi ng mga problema ba? Nagsasabi ng mga problema.
Tapos, Nay, kinakailangan ng ganito, bayaran yung kuryente, tapos ganito, umuwi ka na dito. Talagang wala silang pakialam ba sa kananay, sa kondisyon niya. Na-stress na ulit siya. Tapos sabi niya, uwi na ako, uwi na. Sabi niya, nag, oh, nagdudumali na sila. Tapos alam niyo mga kapatid, nung time na yon, I don't know kung kilala niyo si Dexy. Nung time na yon, talagang nakabahan ako ng kaunti kasi akala ko mamatay na si nanay. Talagang nahirapan na siya huminga, hindi na siya makatulog. Mas nag-severe yung case niya ba? Oh, na-stress siya ulit. Tapos, parang inaabot niya yung hangin niya. Tapos, nasa loob kasi siya ng kwarto. Dilala namin dyan. Yan, sa payag na yan. Sa ano na yan. Talagang, pinag-pray na namin, Nay, okay ka lang? Hindi na siya halos magkapagsalita. Na-stress na siya ba? Tapos, nag-pray kami, Panginoon. Tapos, nag-pray talaga kami sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, by God's grace, nabuhay pa siya nung gabi na yon. Pero ang nangyari, kinabukasan, kinuha siya ng mga kamag-anak niya. Tapos, nung umuwi siya sa Cagayan, mga 3 araw, 4 lang, dinala siya sa hospital. At nagka-connection pa talaga. Alam niyo, all things work together for good. Kasi yung parents ko, naging visionary sila that time sa kang nanay. Kasi wala ko ibang makontak kasi nasa bukid noon. Tapos, sila mama ko, tapos pinakausapan ko sila na ihatid siya sa hospital. Alam niyo mga kapatid, namatay si nanay tapos talagang all things work together for good kasi sinabihan ko sa yung mama at papa ko na, ma, ganito yung sabihin sa kanya, encourage niyo siya, tapos ganito, ganyan. Tapos alam niyo mga kapatid, ang pinasasalamatan ko sa Panginoon ay talagang namatay siya sa pangako ng Panginoon. Kasi talagang instantly nagkaroon o na-experience ng mama at papa ko na mag-missionary kang nanay doon sa hospital at namatay si nanay sa paanan ng Panginoon at lalo na pinag-pray kasi elder yung papa ko. Pinag-pray ni papa ko tapos yun, mga ilang minuto lang namatay si nanay. Hindi natin alam. We don't know. Talagang kung nagsisi talaga si nanay ng totoo during that time, makasama natin si nanay doon sa langit na bayan ng Panginoon. At nakita ko talaga sa sakit ni nanay talaga ay nagsimula lang talaga sa pag-iisip niya. Kaya nga, ang principle ng kanyang kautusan ay perfect talaga. Perfect talaga. Gusto nating makita yung restoration, nandun lang sa kautusan yung susi. Kasi perfect talaga yung kautusan. Nandyan na lahat yung susi sa kautusan kung titingnan natin. Kasi, ang 10 commandments, hindi po siya nagsimula sa verse 3. Sa verse 1 and 2 po siya nagsimula. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Ibig sabihin mga kapatid, pwede pala tayong magkaroon ng restoration sa ating physical, sa ating social, sa ating spiritual, pero hindi natin nakita yung restoration na binigay ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin mga kapatid, kinakailangan una nating matanggap at maintindihan na siya yung una na nagbigay sa atin ng relasyon. Kinakailangan nating maintindihan na siya yung una na umibig sa atin. Ibig sabihin, ang mental na aspect mga kapatid, we must first receive Him. We must first accept Him na, alin? Pinaalis na niya tayo sa bondage of sin. Na pinaalis na niya tayo galing sa kasalanan. Ibig sabihin mga kapatid, ang una palang ma-restore ang kanyang relasyon sa atin. Ibig sabihin mga kapatid, kinakailangan nating maintindihan na siya yung una na umibig sa atin. Susunod na yung, alin? Hindi na natin patatagalin, susunod na yung spiritual. Ibig sabihin, yung spiritual ay yun yung relasyon mo sa Panginoon. Yun na yung relasyon mo sa Panginoon. Yun na yung pakikommune mo sa Panginoon. Kasi, naintindihan mo na siya yung unang nakipagrelasyon sa iyo. Bakit dry masyado yung worship? Bakit dry masyado yung pag nagsasabi tayo ng salita ng Panginoon sa mga tao? Bakit dry masyado kapag sinasabi natin, magsisi na kayo, magbago na kayo? Bakit mga kapatid? Bakit
mahirap para sa kanila na kapag matanggap nila yung katotohanan, bakit mahirap sa kanila na talagang tanggapin yung katotohanan? Bakit? Kasi hindi natin pinakita muna sa kanila yung pag-ibig ng Diyos. Hindi muna natin pinakilala sa kanila kung sino yung Diyos sa kanila. Na para bagang kinakailangan mong abutin ang Panginoon para maabot ka niya. Para bagang ikaw yung mag-i-effort talaga sa Panginoon na iibigin siya bago kanya iibigin. No, mga kapatid. Yung spiritual, ibig sabihin nito spiritual, yung pakigrelasyon mo na sa Panginoon. May relasyon ka na sa Panginoon ngayon kasi nakipagrelasyon na siya sa iyo. No? Now, dito makikita natin sa Ten Commandments pa rin yung spiritual. Thou shalt have no other gods before me. Hindi ka na talaga nagnanais ng ibang Diyos, hindi lang yung rebulto. Hindi mo na iniisip yung ibang ugali ng Diyos kasi nakikilala mo na siya sa Ten Commandments na siya pala talaga yung, alin? Una na nakipagrelasyon sa iyo. Thou shalt not make unto thee any graven image. Hindi mo na nanaisin yung ibang mga imahe pa sa pag-iisip mo. Bakit? Talagang pinakilala niya yung napaka-in love siya sa iyo ba? No? Or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the waters under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God. Ito na yun. Lahat ng mga diversions, mga kapatid, talagang hindi mo na pinapansin. Hindi na nakaka-disturb sa iyo. Bakit? Nabuo na yung relasyon mo sa Panginoon. No? Showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi mo na tinake in vain yung pangalan ng Panginoon. Kasi kilala mo na siya ngayon, mga kapatid. Relationship to God talaga yung next. Bakit? Nag-start na tayo ngayon sa motivation natin. Nag-start na tayo ngayon sa pagtanggap ng kanyang pag-ibig sa atin, kaya susunod na yung spiritual journey mo. Susunod na paglago na yung spiritual mo. Kasi bakit? Yung mental mo nalinis na sa pagkakilala patungkol sa Panginoon. Kaya yung spiritual journey mo, talagang lumalago na siya. No? Nagaganahan ka na mag-worship, nagaganahan ka na mag-awit, nagaganahan ka na mag-song service, nagaganahan ka na mag-preach, nagaganahan ka na mag-serve. Bakit, mga kapatid? Kasi talagang nilinis niya yung pag-iisip mo patungkol sa sarili mo. Kaya sumusunod yung spiritual na paglago natin. At, mga kapatid, tsaka na yung physical. Tsaka na yung physical. Kasi pwede naman tayo ngayon magsimula sa physical. Dapat mabago mo na yung sarili ko through physical, through diet, through lifestyle. Pero alam niyo, mga kapatid, yung mga vegan ngayon, I don't know kung na-share na ba ko to sa inyo, yung mga vegan na karamihan ngayon, kasi member si Mamang Pril sa Facebook page ng mga vegan international. Ilang members yun, ma'am? Almost napakaraming members. Alam niyo, mga kapatid, they are vegan. They eat good. They drink good. Healthy diet. Pero alam niyo, nung nag-post lang si Mamang ng verse sa Bible, that God will provide all your needs according to your riches. Alam niyo, mga kapatid, kung gaano karumi pa rin yung pag-iisip nila patungkol sa Panginoon. Talagang minura pa si Mamang. You're stupid. You are like this, like that. Kasi most of the vegan today, especially internationally, ay mga atheist. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Ang kanilang motive lang bakit sila nag-vegan kasi kasi anong pinaka-purpose nila, ma'am? Bakit sila nag-vegan? Cruelty free. Pero cruel na sila sa akin. Cruelty free. Hindi nila gustong pumatay ng animals, pero willing sila mapatay ng tao. Hindi nila gusto yung mga pagpatay ng mga hayop, pero
Hindi nila nakita na yung nasa puso pala nila, nasa puso pala natin, ay gusto nating pumatay ng tao. In what way na tayo pumatay ng tao? He that hated his brother, his sister, is a murderer. So, pwede pala tayong physically healthy, pero wala tayong relasyon sa Panginoon. Pwede ba yun, Kuya JR? In what way na magkaroon tayo ng ganun? Pwede pala tayo mag-healthy living. Pwede pala tayo mag-country living. Pero wala tayong relasyon sa Panginoon. Pwede pala yun, mga kapatid. Kasi iniisip natin na gumagawa ng mga mabubuting bagay para mahalin tayo ng Panginoon. No, mga kapatid, that's not the motivation. Bakit tayo gagawa ng mga mabubuting bagay? Kaya tayo gagawa ng mga mabubuting bagay kasi naunawaan natin kung gaano niya tayo kamahal. Kuya Sam. Naunawaan natin kung gaano niya tayo kamahal, bakit niya gusto talaga na mag-country living tayo? Bakit niya gusto talaga na tayo ay lalago spiritually? Bakit niya talaga gusto na mag-change lifestyle tayo, mag-reform tayo sa ating panglabas? Ito mga kapatid, nasa 10 commandments lang yung order. Una, mental. Next, spiritual. And third is physical. Saan natin mababasa? Verse 9. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Ibig sabihin, mga kapatid, gusto natin na ma-inlove yung mga tao ngayon sa lifestyle natin na ginagawa? Gusto ba natin yun, mga kapatid? Gusto ba natin ma-inlove yung family natin sa lifestyle na ginagawa natin? Lahat tayo nagdi-desire po niyan. Pero pinakita natin sa atin ng Panginoon na ang unang gawin natin, mga kapatid, ay magkaroon muna tayo ng restoration sa mental natin, sa motivation natin, at restoration sa ating spiritual. Kasi ang tanong ng mga tao, ang pinaka-question talaga ng mga tao, kung magka-country living ako, ano yung benefits na matatanggap ko? Kung nakikita nila na nag-country living na tayo pero malungkutin pa rin tayong tao, paano nila ma-attract na tayo ay? Paano natin ma-attract sa kanila yung country living kung hindi nila nakikita na masiyahin tayong tao? Ha? Paano ma-attract yung mga tao ngayon sa ginagawa natin kung ang naging spirit natin ay naging condemning sa kanila? Paano ma-attract yung mga tao ngayon sa Panginoon na sinasamba natin, sa lifestyle na ginagawa natin, kung nakikita nila na malungkutin pa rin tayo? Kaya nga, sabi sa quotation, mga kapatid, Christian is the most happiest people in the world. Kaya mga kapatid, sumusunod lang itong mga bagay na ito kung na-restore na yung mental natin, yung motivation natin, kung nakita talaga natin yung cross ng Panginoon, kung nakita talaga natin yung pag-ibig niya, yung spiritual natin, lumalago na siya. Yung spiritual journey natin, yung pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon, yung pakikipag-usap natin sa Panginoon, yung pag-aawit natin sa Panginoon, yung pagpapasalamat natin sa Panginoon, nagre-resulta na lang siya. Dahil tinanggap mo una yung kanyang pag-ibig niya. Hindi ikaw yung gumagawa ng paraan para ibigin ka niya. Kundi siya yung gumagawa ng paraan para ibigin mo siya. No? And next na niyan, yung social aspect. Huli na yung social aspect. Dito natin makikita talaga kung talagang healthy nga ba talaga ako. Kasi marami ngayon, mga kapatid, alam nyo, marami nang kumakalat ngayon, I don't know kung kilala nyo yung taong yun, na talagang kahit saan na siya dito sa Mindanao na pumupunta,
na nagpapagaling ng mga sakit. Kahit ano, kahit nga yung kuan Kuya Sam, kahit nga yung anong tawag dito, yung mga mahilig sa laro ng mga games, talagang napapaalis niya. Oh, mahilig sa ano, talagang pagkatapos ito mahilig to sa ano, Dota. Talagang pinapalayas yung demonyo. Tapos nag-ano, ganun pa. Tapos pagka ano, free na daw siya. Tapos hindi na daw siya maglalaro kasi napaalis na yung ano. Pero alam nyo, kung makalat na siya ngayon, talagang marami nang na-amaze sa kanya. Nakalimutan ko yung pangalan na, actually, parang young pa siya, nasa mga 30s pa rin siya. Ha? Rojan? Talagang ano niya. Pero alam niyo mga kapatid, healing does not end in outward look. Dito natin makikita talaga, ito yung desire ng Panginoon. That's why, every time na may sakit, may sakit na lumapit sa Panginoon, talagang ang sasabihin niya, I will make you whole. Holistic talaga mga kapatid. Dito natin ma-examine, talagang totoo nga ba talaga akong healthy? Kasi, sabi dito mga kapatid, ito yung social aspect. Susunod na to kapag na-restore na yung nasa taas na banda. Honor thy father and thy mother, that thy days may belong upon the land which the Lord thy God giveth thee. Thou shalt not kill. Bakit? Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbors. Huwag kang magmarites. Thou shalt not covet. Huwag kang mainggit. Thy neighbor's house thou shalt not covet, thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is in thy neighbor's. Bakit pa rin ako masama pa rin yung paningin ko sa kang sister? Bakit? Kasi killing is not only literal na pumapatay ka. Kasi even you are hating your brother, you are already keep murder, or doing murder. So mga kapatid, bakit masama pa rin yung pag-iisip ko kang sister, kang brother? Bakit nagko-commit pa rin ako ng adultery? Bakit pa rin ako nagnanakaw? Hindi lang yung pagnanakaw ng mga bagay-bagay. Kundi ninanakawan mo yung iniisip niya. No? Ikaw lang yung nag-iisip ng masama sa kanya, pero siya hindi nag-iisip ng masama pala sa iyo. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Ibig sabihin mga kapatid, kung totoo talagang healthy na yung mind natin, kung totoo talagang healthy na yung spiritual walk natin, kung totoo talagang physically healthy na tayo, ay talagang magkakaroon din tayo ng socially healthy life. Yung social aspect natin ay susunod na yan. Kaya nga mga kapatid, makikita talaga natin kang Jesus ay healthy talaga siya. Bakit? Even yung mga hayop na in love pa sa kanya. Even yung mga ibon, even yung mga nilalakaran niyang mga daan, even yung mga hayop na in love pa sa kanya. Even yung hayop gustong makipag-socialize sa kanya. Eh ako, kahit pusa lang, ayaw makipag-socialize sa akin, Kuya Sam. Ha? So dito natin makikita mga kapatid, ito yung order ng Panginoon na desire niya na maging healthy yung buhay natin. Bakit hindi pa naayos yung social aspect natin, yung relasyon natin sa ating kapwa? Kasi may problema pa sa ating physical, may problema pa sa ating spiritual, may problema pa sa ating mental. So, sunod yan, kung mahina na yung paningin mo sa Panginoon, kung marumi na yung pag-iisip mo sa Panginoon patungkol sa Kanya, of course, hina din yung spiritual mo. Ayaw mo na din mag-worship. Ayaw mo nang lumapit sa Panginoon. Ayaw mo na rin gumawa ng mga mabubuting bagay. Ayaw, of course, dahil hindi na spiritually healthy yung buhay mo, of course, hindi ka na makakatulog ng maayos. Hindi ka na makakakain ng maayos. At kung hindi ka makakakain ng maayos, hindi ka makakatulog ng maayos, hindi ka makakainom ng tubig ng maayos, ay magiging irritable ka ngayon palagi sa social mo. Magiging talagang aburido yung isip ko palagi. Bakit?
naapektuhan na yung physical ko, naapektuhan na yung spiritual ko, and of course, naapektuhan na yung mental ko. No, diyan natin ma-examine ngayon. Now, diyan din natin makikita yung order ng Panginoon patungkol sa gospel order. Sa verse 1, individual order. Ibig sabihin mga kapatid, gusto natin yung dual order, gusto natin yung church order, gusto natin yung family order, magsimula una sa ating bawat isa. Individual order muna. Dual order yung susunod. No? Dual order. Then, tsaka na yung family order. Bakit hindi pa na-order yung family? Bakit? Kasi hindi pa na-order yung dalawa. At bakit hindi pa na-order yung dalawa? Kasi hindi pa na-order yung individual. Church and family order and church order. Yan. Bakit maraming patayan ngayon sa church? Bakit maraming siraan ngayon sa church? Bakit maraming nangangalunya ngayon sa church? Bakit maraming pagnanakaw ngayon sa church? Bakit maraming marites ngayon sa church? Bakit maraming nag-iinggitan, nagsisiraan ngayon sa church? Bakit? Kasi nagsimula pala yan sa family. Kung hindi naayos yung family, talagang guilty ka. Talagang gusto mo talagang humanap din ng butas sa church. Pagpunta mo ngayon sa church, kasi hindi naayos yung family mo, kasi hindi naayos yung dual nyo, yung individual order nyo, talagang mapiktuhan yung church, mga kapatid. So, kung may problema sa church, huwag natin i-condemn kaagad. Hanapin natin kung saan yung pinagmulan yan, mga kapatid. So, saan nagsimula? Yung ano yung Dahil sa family order. Christian natin, hearing me, kung wala kang lahat wala ka balay, wala ka lahat, wala kang makain. So, dito natin thank you, Ate Lynn. Dito natin makikita talaga kung bakit hindi nagkakaroon ng order yung church, mga kapatid. No? Sabi dito, then said to the man, he to the man, stretch forth thine hand, and stretched it forth, and it was restored whole, like as the other. No? So, ang restoration na desire nawa natin ay holistically, as a whole. So, mga kapatid, God wants us to restore us wholly. Okay? Hindi lang sa physical ha. Ang physical aspect, mga kapatid, ay isang aspect lang yan sa restoration. Hindi lang yung ating spiritual. Kasi, binubos na natin minsan na okay na yung spiritual walk ko sa Panginoon, nag-worship na ako sa Panginoon, nag-pray na ako sa Panginoon, nagbabasa na ako sa mga salita niya. Hindi lang yun matatapos. Kung talagang mentally healthy tayo, spiritually healthy tayo, of course, susunod na yung physical health natin and yung social health natin. Okay? So, kung sabihin natin ngayon na nag-worship kami palagi, nagbabasa kami palagi sa salita ng Panginoon, tapos kampante na tayo doon, actually may problema pa rin. No? May problema pa rin kung doon lang tayo nahinto. No? Kasi susunod talaga yung ibang aspect. So dito natin makikita, mga kapatid, the world needs today what it needed 1900 years ago, a revelation of Jesus Christ. That's why ito yung order ng ating pagsisave ng kaluluwa. Kinakailangan natin ng Christ order. Ano yung unang ginagawa ng Panginoon? Nagba-Bible study ba siya kaagad? Christ's method alone will give true success in reaching the people. Pwede tayo maging success, pero hindi tayo magkakaroon ng true success. Kasi ito lang talaga yung true success. Pwede sabihin natin successful kapag sa pagre-reach out sa iba, pero hindi siya true success. Bakit?
Baka sa ibang anggulo lang yung nakita natin. Kinakailangan natin ng true success in reaching the people. The Savior mingled with men. Talagang pinapaalis muna niya yung pag-iisip ng masama ng isang tao sa kanya. Hindi natin maiwasan mga kapatid na magiging masama yung pag-iisip ng tao sa atin. Lalo na kung wala pa tayong relasyon sa tao na yan. Wala pa tayong intimate na talagang pakikipag-usap sa tao na yan. Kinakailangan muna nating buksan yung puso ng tao na yan before natin ma-reach out. The Savior mingled with men as one who desired their good. He showed his sympathy for them, ministered to their goods, and won their confidence. Then he bade them, follow me. Madali na lang pala talagang sumunod kung napaalis na natin yung mga ibang mga hadlang na mga bagay, mga kapatid. Kaya nga, sa cross ng Panginoon, talagang package na siya lahat. No? Ito lang talaga yung makapag-restore sa atin. Na talagang magkaroon tayo ng true restoration sa ating buhay. Wag muna tayong dumiretso sa church. Wag muna tayong dumiretso sa society. Wag muna tayong dumiretso sa family. Wag muna tayong dumiretso sa ibang bagay. Dumiretso muna tayo sa sarili natin. Tanungin muna natin ang sarili natin, meron ba talaga akong tunay na pagkakilala sa iyo, Ama? Meron ba talaga akong tunay na pagkaintindi sa iyo kung sino ka? Kasi iniisip natin palagi, anong gagawin ko para sa iyo? Anong gagawin kong mga mabubuting bagay? Anong mga gagawin kong mga malalaking bagay para maabot ko yung pag-ibig mo? No. Tanungin muna natin yung sarili natin. Bakit ako minsan naiinis? Bakit ako minsan nagagalit? Bakit ako minsan hindi ko gustong manalangin? Bakit minsan hindi ko gustong mag-pray? Bakit minsan hindi ko gustong mag-worship? Bakit minsan tamad ako? Dapat hanapin natin yung pinagmulan. Ang pinagmulan yan, mga kapatid, ay nagkulang tayo ng pagkakilala sa Panginoon. Ang pinag-ugatan yan, mga kapatid, na yung isip natin ulit ay na-disconnect sa Panginoon. Bakit ako minsan nakakapagsalita ng masakit? Bakit ako minsan nakakapag-joke? Ang pinakaugat lang niya, na-disconnect ako sa Panginoon. Hindi na natin kaagad i-condemn ba na, ay, nagsalita siya ng bad words. Ay, nagsalita siya ng ano. Masettled na sa ating mind na disconnect sa Panginoon. So, ikaw ngayon na nakakonect sa Panginoon, ikaw yung gagawa ng paraan na paano mo ulit i-connect yung tao na yun sa Panginoon. Kasi minsan, nagko-close tayo kaagad ba na, ay, masama yung kinain niya, masama yung ginawa niya, masama yung ganito. Ang pinag-ugatan lang yan, mga kapatid, ay kinakailangan nating makita. Kasi, kung matanggal na yung ugat na yan, ay mabilis na lang talaga na matanggal yung ibang mga masasamang bunga. No? So mga kapatid, once again, in my conclusion, lahat po na binigay sa atin upang tayo maligtas ay lifetime gift natin yan. Nasa atin lang yan kung paano natin yan gagamitin. Justification, sanctification, glorification is a lifetime gift of God for us to be restored back into His image. Lahat ng yan ay gift lang ng Panginoon. At i-claim lang natin lahat ng pangako ng Panginoon, and I believe, susunod niyan yung restoration. Ang restoration, hindi siya sa pamamagitan ng ating lakas. Ang restoration ay makakamtan lang natin yan kung ating sasampalatayanan ang kanyang mga salita. At susunod na yung gawa niyan. Huwag na tayo mag-alala muna sa paggawa. Mag-alala muna tayo kung paano natin tinanggap. Kasi what you can only give is what you can only receive. Kung ano lang yung binigay natin, ayun lang yung mga bagay na tinanggap natin. Kung kaunti lang yung tinanggap natin na pag-ibig ng Panginoon, paano lalaki yung pag-ibig mo sa iba? Kung kaunti lang yung
devotion ko sa Panginoon sa araw na to, paano mo madadaig ang pag-iinis ng iba? Paano mo natin madadaig yung mga makikita nating negative sa araw na yan? Paano natin ma-encounter na madaig natin, ma-overcome natin yung mga circumstances sa araw na yan kung kaunti lang yung devotion natin sa Panginoon? Kung kaunti lang yung tinanggap natin ng mga, kaya nga everyday, dapat before tayo gagawa, punuin muna natin, tambakin natin yung pag-iisip natin ng mga pangako ng Panginoon. Kasi kung kulang talaga mga kapatid, i-epekto talaga siya sa ating relasyon sa araw na yan. Sa relasyon natin sa Panginoon, sa relasyon natin sa ating kasamahan. So, ang restoration mga kapatid, walang imposible kung tayo ay titingin sa Panginoon. That's why, in my last verse, Hebrews chapter 12, verse 2, looking unto Jesus, the author, siya yung author, hindi ikaw yung author. Siya yung author, siya yung pinagmulan, siya din yung tatapos. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Siya yung nagsimula, siya din yung tatapos. Hindi siya yung nagsimula, tayo yung tatapos. Hindi tayo makakatapos talaga ng gawain sa mundong ito. Tanging ang Panginoon lang. Pero pwede nating matapos kung wala tayong ibang pinanghawakan, kundi ang kanyang salita lang sa ating buhay. Kaya nga, ito lang yung ating mensahe sa umagang ito, sa ating lesson. And meron ba kayong karagdagan before tayo mag-close? Or merong question? Or ano ba? Paano kung patay na rin yung kabayo? At saka damo.